Pat ako sa sarili ko, may halong dahilan din na iniiwasan ko ang lugar. May mga alaala kasi roon na mas pinili ko ng ilibing sa likod ng aking isipan. 4:00 ng umaga noong araw ng biyahe ko. Gumising ako para makasakay sa unang trip ng bus. Ayoko ng maraming sakay para mas tahimik. Bitbit ko lang ang maliit na bag. Sapat na para sa 2 o 3 araw. Pagdating ko sa terminal, kakaunti pa lang ang tao. May amoy ng bagong linis na sahig at kape mula sa maliit na karinderyang bukas sa gilid. Nang makasakay na ako, pinili ko ang upuang malapit sa bintana. Mahaba ang biyahe papunta sa Mauban, 6 na oras kung magandang takbo, pero minsan umaabot pa ng 9 kapag masama ang panahon. Habang umaandar ang bus, unti-unti nang lumiwanag ang paligid. Mula sa mga gusali at kalsadang puno ng sasakyan, dahan-dahan itong napalitan ng mga palayan, puno ng nyog at maliliit na bahay. Ramdam ko ang hangin na pumapasok mula sa bintana. May halong lamig ng umaga at amoy ng lupa na matagal ko nang hindi naaamoy. Pagdating sa bayan, bumaba ako sa terminal at sinalubong ako ng aking tiyahin. Ngumiti siya kaagad nang makita ko. Mainit ang araw noon pero may malamig na simoy na galing sa dagat. Ganun pa rin ang amoy ng Mauban, magkahalong alat at sariwang damo mula sa palayan. Sumakay kami ng tricycle papunta sa bahay. Habang dumadaan kami sa makitid na kalsada, napansin ko na maraming bagay ang hindi nagbago. Naroon pa rin ang lumang panaderya sa kanto na may malaking karatulang kupasta. Ang tindahan ng yelo na laging sarado kapag tanghali at ang maliit na simbahan na kulay puti pero may bahid na ng lumang pintura. Pagdating namin, agad kong nakita ang lola ko. Nakaupo sa papag sa may sala. Payat na siya kaysa dati, pero mababakas pa rin ang sigla sa mata niya. Niyakap ko siya at sa amoy niya ay bumalik agad ang alaala ng kabataan ko. Amoy sabon na mura lang at damit na amoy araw. Pinilit niyang bumangon pero sinabihan ko siyang huwag na at ako na lang ang lumapit sa kanya, Sir Jupiter. Ang bahay ay ganun pa rin. Gawa sa kahoy, may puting pintura sa dingding na kupas na at sahig na bahagyang umaalog kapag nilalakaran. Sa likod may bakod na kawayan, ilang metro ng damuhan at naroon ang ilog. Noon, paborito naming lugar yon ng mga pinsan ko. Palagi kaming naliligo at naglalaro roon hanggang pagalitan kami ni Lola pagsapit ng hapon. Pagkatapos naming maghapunan, nag-ayos ako ng kwarto. Doon pa rin ako natulog sa dati kong silid pero halata na matagal na yung hindi nagamit. Makapal ang alikabok sa bintana at amoy kahoy ang buong kwarto. Bago matulog, lumabas ako sa likod para magpahangin. Maliwanag ang buwan at kita ko ang kabila ng pampang. Tahimik, maliban sa kuliglig at banayad na tunog ng agos ng tubig. Sa gabing yun, mahimbing naman ang tulog ko. Walang kakaiba. Pero bago ako pumikit, naisip ko lang parang walang pinagbago ang lugar. Parang kahit gaano katagal kang nawala, babalik ka at ganoon pa rin ang makikita mo. Maliban sa mga taong nakasanayan mo. Kinabukasan pagmulat ko, una kong narinig ang mahinang pag-ubo ni Lola mula sa sala. Basa pa ang hangin sa umaga at ramdam ko ang lamig na pumapasok sa siwang ng bintana. Umupo ako sa kama. Nagunat at saglit na tumingin sa paligid. Ganon pa rin na amoy ng kwarto. Kahoy na may halong alikabok. Bumangon ako at lumabas ng silid. Nandoon si Lola sa papag. Nakabalot sa lumang kumot na may himulmul sa gilid. May hawak siyang tasa ng kape. Umuusok pa. Nagbiro pa siya na maaga siyang nagising at sinundan ng paliwanag na masama lang marahil ang pakiramdam niya dahil sa lamig. Umupo ako sa bangko malapit sa kanya at sumabay sa pag-inom ng kape. Habang tahimik na nakaupo, pinagmamasdan ko ang liwanag ng araw na dahan-dahang tumatama sa likod bahay.
Kita ko ang mga dahon ng saging na kumikilos sa hangin at sa di kalayuan, dumadaloy ang ilog na halos walang pinagbago. Pagkatapos magalmusal, nanggayos ako ng sarili. Plano ko sanang maglibot sa paligid pero bago pa ako makalabas ng bakuran, may dumaan na dalawang binata. Si June at si Robin, mga pinsan kong kaedad ko lang at pareho pa ring binata. Magaan ang pagbati nila sa akin at napansin kong hindi rin naman nagbago ang itsura nila, maliban sa kaunting pagbabago sa pangangatawan. Kaunting asaran at usapan hanggang sa napagkasunduan namin na maligo sa ilog. Nagpaalam ako sandali kay Lola at pumasok sa bahay para magpalit ng damit. Lumabas ako na nakasuot ng lumang shorts at t-shirt. Sumama ako sa kanila at naglakad kami palabas ng bakuran. Dumaan sa damuhan papunta sa Pampang. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang lambot ng lupa at ang bahagyang amoy ng tubig tabang na matagal ko nang hindi naaamoy. Pagdating namin sa ilog, halos ganun pa rin ang itsura niyon tulad ng natatandaan ko, Sir Jupiter. Malinaw ang tubig. May mga maliliit na isdang lumalangoy sa mababaw at sa bandang gitna, mas malalim at medyo mabagal ang agos. Mabilis na lumusong sina June at Robin at sumunod na rin ako. Malamig ang tubig, pero sanay naman na ako dati. Habang naliligo kami, nagkwentuhan sila tungkol sa buhay sa bayan. Mga kilala naming nag-asawa na at ilang balita tungkol sa lugar. Ako naman ay nakikinig lang at paminsan-minsan ay sumasagot. Habang nakalutang ako at nakatingin sa Pampang, may napansin akong isang babae. Nakatayo siya sa lilim ng isang puno. Medyo malayo pero malinaw ang anyo. Nakasuot siya ng puting bestida na hanggang tuhod ang haba, ngunit halata ang mga butas at punit sa ilang bahagi. Basa ang laylayan nito na parang galing din siya sa tubig, Sir Jupiter. Nakatitig lang siya sa direksyon namin. Hindi gumagalaw at walang kahit anong ekspresyon sa mukha. May kung anong pamilyar sa kanya pero hindi ko agad matandaan kung saan ko siya nakita. Sinubukan kong tumingin pa ng matagal pero nung saglit kong ipikit ang mata para alisin ang tubig, pagdilat ko, wala na siya sa Pampang. Napatingin ako sa paligid, baka lumipat lang siya ng pwesto. Pero wala talagang tao doon. Napansin ni Robin na kanina pa ako nakatitig sa isang lugar at tinanong kung ano ang tinitingnan ko. Pero sinabi ko lang na wala. Baka na malikmata lang ako. Nagpatuloy kami sa paliligo at pintuhan pero paminsan-pinsan napapatingin pa rin ako sa Pampang. Pilit kong iniisip na baka taga rito lang ang babae at biglang umalis. Pero sa likod ng isip ko, may kakaiba sa paraan ng pagtitig niya kanina. Diretsong-diretso at parabang kilala niya ako, Sir Jupiter. Pagkatapos naming maligo, umupo kami sa batuhan para magpatuyo. Nagkwentuhan pa kami sandali bago kami naghiwa-hiwalay. Pag-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si tita na abala sa paghanda ng tanghalian. Tinanong niya kung saan ako galing at sinabi ko lang na naligo sa ilog kasama sina June at Robin. Hindi ko na idinagdag ang tungkol sa babae. Buong hapon, naisip ko pa rin ang nakita ko. Di ko alam kung bakit pero kahit anong pilit kong alalahanin kung saan ko siya nakilala, wala akong mahanap na malinaw na sagot. Parang nakalubog lang sa isang parte ng alaala ko na matagal ko nang hindi hinahalukay o mas pinipiling hindi alalahanin. Kinagabihan bago matulog, sumilip ako sa bintana ng kwarto ko. Kita mula roon ang ilog. Kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan ng dumadaloy na agos ng tubig. Tahimik ang paligid ng gabing yun, Sir Jupiter, maliban sa huni ng kuliglig. Nakatitig lang ako roon ng ilang minuto. Inisip kong lilitaw muli ang babae. Pero wala. Baka namasyal lang siya doon kaya biglang nawala ay tumakbo na. Palayo. Pilit kong kinumbinsi ang sarili ko na ganun nga ang nangyari. Pinilit ko na lamang ang matulog kahit na hindi pa ako dinadalaw
ng antok. Hanggang sa nagising ako nang maramdaman ko na parang may malamig na bagay na dumampi sa pisngi ko. Sa una, akala ko simoy lang ng hangin mula sa bintana. Pero iba ang pakiramdam. Parang kamay na malambot at mabigat ang presensya. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at tumingin sa paligid. Madilim pa sa kwarto. Tanging ilaw ng buwan lang ang pumapasok mula sa siwang ng kurtina. Walang tao. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang huni ng mga kuliglig sa labas. Napatingin ako sa maliit na orasan na nakapatong sa lamesa sa tabi ng kama. Eksaktong 2:15 pa lang ng madaling araw. Napabuntong hininga ako at pinilit muli ang makatulog. Nang bigla akong may natanaw mula sa gilid ng paningin ko, parang may dumaan sa labas ng bintana. Mabilis lang, parang isang puting tela na nilipad ng hangin. Umupo ako sa kama at nakiramdam. Sa oras na yon, imposible na si tita ang dumaan sa labas. Medyo may edad na siya at hindi na sanay magpuyat. At si lola, lalo na mahina na ang katawan at hindi basta-basta nakakalakad ng walang tungkod. Dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa bintana. Sa paglapit ko noon, napansin kong bahagyang nakabukas. Sigurado akong isinara ko yun bago matulog dahil ayaw kong pumasok ang lamig ng madaling araw. Tinanggal ko ang kawit na nakakabit sa gilid at marahang sumilip. Dahil maliwanag ang buwan ng gabing yon, Sir Jupiter, nakita ko ang isang figura ng babae. Nakatayo siya sa di kalayuan, nakatalikod sa akin. Basa ang bestida at sa ilalim ng liwanag, mas malinaw kong nakita ang mga punit at butas sa tela. Siya rin ang babaeng nakita ko nung naligo kami ni June sa ilog. Yung babaeng nawala bigla sa may pampang. Tila kagagaling lang niya sa gilid ng bahay dahil may bakas ng tubig sa tuyong lupa na kumikislap sa ilalim ng buwan. Mabagal ang lakad niya, papunta sa direksyon ng ilog. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung kailangan ko bang gisingin si tita para kilalanin ang babae o hahayaan ko na lang siyang maglakad. Sa isip ko baka isa lang siyang kapitbahay o kung sino man na napadaan. Pero bakit siya gising at basa ng ganitong oras? At bakit parang hindi man lang siya tumitingin sa dinadaanan niya? Saglit akong nagdalawang isip. Hindi naman dapat ako nakikialam pero may kung anong nag-udyok sa akin na sundan siya. Maingat akong lumabas ng kwarto at binuksan ang pinto sa gilid ng bahay. Sa bawat takbang ko sa malamig na lupa, ramdam ko ang bahagyang pagdampi ng hamog sa aking talampakan. Tahimik ang paligid kaya kahit ang mahihinang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng paa ko ay malinaw na malinaw sa pandinig ko. Habang papalapit ako sa pampang, napansin kong wala na ang babae. Imposible dahil ilang segundo lang ang pagitan mula nang makita ko siya. Hindi rin naman ganun kalawak ang lugar para mawala siya nang hindi ko nakikita. Tumigil ako at iginala ang paningin ko sa paligid. Walang tao. Kahit anong bakas ng yapak maliban sa akin, tanging banayad na agos ng tubig at huni ng mga kuliglig ang kasama ko. Kinilabutan ako sa katahimikan, Sir Jupiter. Bigla mula sa likod ko may naramdaman akong malamig na kamay na dumampi sa braso ko. Mabilis ang reaksyon ko, agad akong napalingon. Pero wala akong nakitang kahit sino. Sa halip isang malamig na hangin ang dumampi sa mukha ko, sapat para gumaan ang dibdib ko sa kaba at sabay nagtaka kong imahinasyon ko lang ba yun? Umiling ako, pilit tinatawanan ang sarili ko sa isipan. Baka dahil lang sa antok at sa lamig kaya para bang may kung anong humahaplos sa akin. Pero habang nakatayo ako roon, ramdam ko pa rin ang lamig sa balat ko. Naglakad ako pabalik ng bahay. Mabagal. Pinakikiramdaman ang bawat yabag ko sa damuhan.
Pagpasok sa kwarto, agad kong napansin ang braso ko. Basa ito, parang may dumaloy na malamig na tubig mula balikat pababa sa siko. Hinaplos ko yun at totoo nga tila hindi galing sa pawis o sa hamog. Para bang may kamay talaga na humawak sa akin. Humiga ako at nagtalukbong ng kumot. Pinipilit kong binsihin ang sarili na baka namalikmata lang ako at baka galing lang sa ilog ang basa sa braso ko. Pero kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko na natili sa isip ko ang figura ng babaeng nakatalikod papunta sa ilog at ang pakiramdam ng malamig na haplos sa balat ko. Nang panahong yun, paulit-ulit pa rin bumabalik sa isipan ko ang tanong. Bakit parang kilala ko siya? At bakit sa lahat ng oras madaling araw pa siya ulit nagpakita? Kinabukasan, pagkagising ko, agad akong bumangon. Hindi pa man lubusang sumisikat ang araw noon, Sir Jupiter, pero ramdam ko na ang liwanag na dahan-dahang sumisingit sa siwang ng bintana. Ang sinag ay tumatama sa lumang aparador sa silid. Naamoy ko rin ang lumang kahoy ng bahay at ang bahagyang halimuyak ng kape mula sa kusina. Nag-inat ako ng katawan at naisip na marahil oras na para kumain. Paglabas ko, nadatnan ko si tita na abala sa hapag. Nakalatag ang pritong tuyo, kanin at isang palayok ng mainit na sabaw na may malunggay. Tahimik akong naupo at nagsimulang kumain. Habang tinitingnan ko si Lola, napansin ko ang nanginginig niyang mga kamay habang nagsasandok ng ulam sa lamesa. May kirot akong nararamdaman sa dibdib, lalo na nang makita ko ang maputla niyang mukha na pilit tinatakpan ng isang payak na ngiti. Sa kalagitnaan ng pagkain, sinabi niya na sana raw ay manatili muna ako roon ng ilang araw pa. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng pakiusap na yan. Sa totoo lang, nag-alinlangan ako. Naisip ko ang mga bagay na kailangan kong gawin sa sarili kong buhay. At higit sa lahat, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari kagabi. Ang malamig na haplos sa balat ko, ang babaeng nakita ko sa labas ng bintana. Pero sa huli naawa ako. Pinilit kong isipin na baka panaginip lang ang lahat ng yun. Kaya tumango ako at pumayag, Sir Jupiter. Pagkatapos kumain, lumabas ako sa bakuran. Sariwang simoy ng hangin. May halong amoy ng basang damo at usok mula sa kabilang bahay. Naririnig ko ang ingay ng mga manok sa kabila at ang mga dahon ng mangga ay marahang gumagalaw sa ihip ng hangin. Makalipas ang ilang oras, dumating ang ilang pang-apo ni Lola. May mga pinsan akong galing pa sa malalayong lugar, dala-dala ang sari-sarili nilang kwento. Nagtipon-tipon kami sa bakuran, naglatag ng banig at mesa, at nagsimulang magkwentuhan. May nagdala ng prutas, may iba naman biskwit at candy. Naging maingay ang paligid. May mga batang nagtatakbuhan, may tumatawa ng malakas, at may mga seryosong nagkakwentuhan tungkol sa kani-kanilang buhay. Habang pinagmamasdan ko silang lahat, may kakaibang ginhawa akong naramdaman sa oras na yun, Sir Jupiter. Nakita kong ngumiti si Lola mula sa lilim ng puno habang pinapanood kaming lahat. Sa ngiting yun, naisip kong tama ang desisyon kong manatili. Kung ito lang ang paraan para mapasaya siya, sapat na yon. Ngunit sa gitna ng kasayahan, biglang bumalik ang kilabot. Habang nakaupo ako at nakikinig sa mga pinsan, napalingon ako patungo sa ilog. Doon ko ulit siya nakita. Nakatayo sa tabing ilog. Halos hindi gumagalaw. Isang babae na nakasuot ng puting bestida na may punit at basang laylayan. Ang mahaba niyang buhok nakatakip sa mukha kaya hindi ko makita ang anyo. Pero tiyak ko, siya yun, ang babaeng nakita ko kagabi. Ang parehong babae rin na unang nasilayan ko noong naligo kami sa ilog kasama sina June at Robin. Napakagat ako ng labi at pinilit na huwag ipahalata sa mga pinsan. Pilit kong ipinagpatuloy ang pakikinig at pakikipagkwentuhan,
pero ramdam ko ang panlalamig ng mga palad ko. Paminsan-minsan, lihim kong sinusulyapan ang tabing ilog at tuwing ginagawa ko yun, naroon pa rin siya. Hindi gumagalaw na parang estatwa. Nakatitig lang sa akin. Habang tumatagal, lalo kong naramdaman ang bigat ng titig niya, parang umaabot hanggang sa kaluluwa ko. Pinilit kong itaboy ang kaba at kumbinsihin ang sarili na baka guni-guni ko lang. Pero sa tuwing ipipikit ko ang mata ko at bubuksan muli, naroon pa rin siya, hindi nawawala. Hanggang sa hindi ko na nakayanan ang tanong sa isip ko, tumayo ako at naglakad palapit sa ilog. Hindi ko sinabi kahit kanino, nagkunwari akong maglalakad lang saglit, pero ang totoo, ang babaeng yun ang balak kong lapitan. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakakita sa kanya o may iba pa. Habang papalapit, lalo kong naramdaman ang malamig na hangin na parang nanunuot sa buong katawan ko, Sir Jupiter. Basa ang damuhan sa paligid kaya bawat hakbang ko ay may kasamang kaluskos. Lalong bumibigat ang kaba sa dibdib ko pero hindi ako umatras. May kung anong puwersa na nagtutulak sa akin na alamin kung sino siya. Ngunit pagdating ko sa mismong pangpang, wala na siya. Wala ni anino. Ang ilog ay dumadaloy ng payapa, kumikislap sa ilalim ng araw. At tanging huni ng mga ibon ang maririnig. Napahinto ako at napabuntong hininga. Muli kong tinanong ang sarili kung imahinasyon lang ba yun. Pero doon ko napansin ang isang bagay sa ibabaw ng batuhan, eksaktong lugar kung saan siya nakatayo kanina. Isang kwintas, maliit, may pendant na bilog na pilak, may bahagyang gasgas pero kumikislap pa rin sa liwanag. Napamulagat ako, hindi lang basta pamilyar sa akin ang kwintas sapagkat pagmamay-ari ko yun. Hindi ko mapigilan ang manginig ng pulutin ko yun. Pagdampi ng malamig na metal sa palad ko, naramdaman kong muli ang parehong lamig kagabi, ang malamig na kamay na humaplos sa balat ko habang natutulog. Napalunok ako, napatingin sa paligid at agad na bumalik sa alaala ang babae sa puting bestida. Agad kong isinilid sa bulsa ang kwintas, hindi ko na hinayaang tumagal pa ang paningin ko sa kumikislap na pendant. Pakiramdam ko kasi sa tuwing tinititigan ko yun, mas lalo kong naaalala ang mga bagay na pilit kong tinatanggi. Pero para bang kasabay ng bigat ng malamig na metal ay ang mga alaala ng gabing yun, ang malamig na haplos sa balat ko, ang pagdaan ng babae sa bintana at ang hindi maipaliwanag na pagkawala niya sa tuwing lalapit ako. Kaya imbis na magtanong kung mayroon din bang nakakita sa babae, pinilit kong umakto na parang walang nangyari. Bumalik ako sa bakuran kung saan nagkakasayahan pa rin ang mga pinsan ko. May mga naglalaro ng baraha, may mga nagkakwentuhan tungkol sa buhay sa Maynila, at may ilang abala sa pag-aalaga ng mga bata. Pinilit kong ihalo ang sarili ko sa tawanan at ingay ng lahat. Umupo ako sa lilim ng punong mangga habang nakikinig sa halakhakan ng mga bata. Pero kahit anong gawin ko, hindi maalis sa isip ko ang kwintas na nasa bulsa ko ng oras na yun, Sir Jupiter. Parang may bigat ito na hindi kayang dalhin ng manipis na tela ng aking shorts. Tuwing susulyap ang mga mata ko patungo sa ilog, natatanaw ko pa rin ang batuhan kung saan ko napulot ang kwintas. Wala na roon ang babae, ngunit ang bakas ng kanyang presensya ay hindi mawala-wala sa isip ko. Pilit kong iwinawaksi ang mga alaala, sinasabi sa sarili na baka dala lang ng pagod o imahinasyon. Pero alam kong mali na ang nangyayari. May kakaibang puwersa na gumugulo sa akin at pilit ko iyong itinatago sa likod ng mga ngiti. Lumipas ang buong maghapon sa gitna ng halakhakan at kwentuhan ng pamilya. Habang pinagmamasdan ko si Lola na nakaupo sa silya sa lilim ng punong santol, tila mas gumagaan ang pakiramdam ko. Ang mga mata niya ay kumikislap sa tuwing nakikita kaming magkakasama.
Doon ko naisip na tama ang desisyon kong manatili ng ilang araw pa. Ngunit kasabay ng saya ay unti-unting kumakapit na kaba sa dibdib ko. Lalo na kapag naririnig ko ang ingay ng tubig mula sa ilog. Pagsapit ng gabi, nagsimula ng mag-ayos ng higaan ng lahat. Dahil marami silang dumating na mga pinsan ko, nagpasya akong ibigay ang aking silid sa mga babaeng pinsan na may kasamang anak. Sa sala na lamang ako matutulog kasama sina Carlos at Rino. Naglatag kami ng makapal na banig sa malamig na sahig. Nagayos ng manipis na kumot at nagsisiksikan sa tabi ng mga haligi ng bahay. Ang mga bata, himbing na himbing sa kwarto at ang mga matatanda abala pa rin sa pagkikwentuhan bago rin tuluyang nagpahinga. Habang nakahiga ako sa banig, ramdam ko ang lamig ng sahig na tumatagos sa likod ko. Amoy ko ang pinaghalong usok ng kahoy mula sa lutuan at ang halimuyak ng lumang tabla ng bahay. Sa gilid ko, naririnig ko ang banayad na hilik ni Rino. Samantalang si Carlos naman ay tahimik na nakatagilid at tila malalim na ang tulog. Pinilit kong ipikit ang mga mata at kumbinsihin ang sarili na magpahinga. Ngunit sa likod ng talukap ng mga mata ko, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ng kwintas. Paulit-ulit ko ring iniisip ang babae na may suot na puting bestida. Mabilis na lumipas sa mga oras at halos nakatulog na rin ako nang biglang magmulat ang mga mata ko. Agad kong sinulyapan ang relo sa dingding at nakita ko ang oras. 2:15 ng madaling araw. Napakagatlabi ako. Naalala ko ang nakaraang gabi noong nagising din ako sa parehong oras. Ang lamig na humaplos sa pisngi ko, ang anino ng babae sa bintana at ang biglaang pagkawala niya. Pinilit kong huwag mag-isip, pero sa katahimikan ng gabi, biglang sumingit ang isang tunog mula sa labas ng bahay. Isang tinig, malumanay, mababa, halos bulong lang, ngunit malinaw sa pandinig ko. Isang boses ng babae. Pamilyar. Nanlalamig ang buo kong katawan. Nakahiga pa rin ako sa banig, nakatalukbong ng manipis na kumot, habang nakikinig sa malamlam na himig mula sa labas. Hindi ko mawari ang mga salitang binibigkas niya, ngunit para itong isang uri ng awit. May lungkot sa boses, tila may hinahanap o may pagdadalamhati. Habang tumatagal, ang awit ay unti-unting humina at napalitan ng mahinang pag-iyak. Dumagdag sa kaba ko ang katotohanang tila wala ni isa mang gumising sa mga kasama ko. Si Carlos ay patuloy ang mahinang hilik. Si Rino ay humihinga ng malalim, parang bata na mahimbing ang tulog. Wala ni isa sa kanila ang tila nakakarinig ng tinig na malinaw sa pandinig ko. Mas lalo akong natakot. Ang pakiramdam na ako lang ang saksi sa kakaibang presensya ay nagbigay sa akin ng panlulumo. Gusto kong bumangon, gusto kong silipin ang labas ng pintana. Ngunit kasabay ng kagustuhan ay ang matinding takot na baka may makita akong hindi ko na kayang tanggapin. Sa halip na gumalaw, pinilit kong mas lalo pang ipitin ang sarili sa ilalim ng kumot. Pinakiramdaman ko ang bawat pintig ng puso ko na tila gustong kumawala sa dibdib. Lalong lumalakas ang iyak ng babae, parang nasa mismong tapat na siya ng pinto. Parang bawat hikbi niya ay dumidiretso sa puso ko at pinipiga ito. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagsimulang pumatak ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa bigat ng tinig na naririnig ko. Ang bawat hagulgol ng babae ay tila nagdadala ng lungkot na hindi ko maintindihan. Para bang may kasamang pighati na matagal nang ikinukubli at ngayon ibinubuhos sa katahimikan ng gabi. Hinawakan ko ang kwintas sa bulsa ko habang nakatulukbong ng kumot. Naroon pa rin ang malamig na metal at tila ba sinasabayan nito ang lamig na bumabalot sa buong katawan ko. Ayaw kong lumabas, ayaw kong makita kung sino man ang nasa labas ng pintuan. Naisip ko kung bumangon ako at sumilip,
Baka hindi ko nakayanin ang katotohanan. Baka ang babaeng yon na ilang beses ko nang nakita ay naroon ulit, hindi bilang anino o alaala, kundi bilang isang presensya na hindi ko matatakasan. Kaya kahit anong mangyari, nanatili akong nakahiga, nakatalukbong ng kumot at pinakikinggan ng iyak na unti-unting lumalakas. Hanggang sa naramdaman ko na lang na dahan-dahang dumadaloy ang luha ko sa pisngi ko. Pinikit ko ng mariin ang mga mata ko, pilit na tinatanggihan ang lahat ng nangyayari. Ngunit kahit anong pilit kong kalimutan, hindi ko na maitatanggi. May kakaibang nangyayari sa paligid namin at kahit anong pag-iwas, alam kong hindi magtatagal. Haharapin ko rin ang katotohanan yun. Lumipas ang ilang minuto, hindi pa rin tumigil ang iyak. Kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata at balutin ng kumot ang aking sarili, malinaw pa rin sa pandinig ko ang tinig ng babae. Tila ba mas lalo pang lumalapit ang bawat hagulgol, mas naging matalim ang bawat hikbi. Ramdam ko na ang bawat paghinga ko ay humahalo sa pag-iyak na yon at ang dibdib ko ay parang pinipiga ng hindi nakikitang mga kamay. Hindi ko na alam kung mas nangingibabaw ang takot o ang awa. Ngunit sa mga sandaling yon, may kung anong boses mula sa kaibuturan ko ang nagtutulak na bumagon. Dahan-dahan kong inalis ang kumot na nakatalokbong sa akin. Ramdam ko ang lamig ng hangin na agad na dumapo sa balat ko at ang pintig ng puso ko ay tila ba sumisigaw sa katahimikan ng gabi. Tumingin ako sa paligid. Mahimbing pa rin ang tulog ni na Carlos at Trino. Parang walang kamalay-malay sa lahat ng nangyayari. Parang ako lang ang naiwan na gising. Ako lang ang kinakausap ng boses mula sa labas. Huminga ako ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili bago marahang bumangon mula sa banig. Tahimik ang bawat hakbang ko, para bang ayaw ko ring gambalain ang mahimbing na tulog ng iba. Ngunit ang totoo, natatakot akong sila man ay magising at tanungin ako kung bakit ko gagawin ang bagay na ni ako'y hindi maintindihan. Paglapit ko sa pintuan, mas naging malinaw ang iyak. Hindi na ito basta mahina at malayo, para itong isang taong nakatayo mismo sa likuran ng pinto, naghihintay na pagbuksan ko. At pinakiramdaman kong may ibang tunog na sasabay sa higbi. Ngunit wala akong narinig kundi ang lungkot na umaalingaw-ngaw sa tinig ng babae. Sa huli, parang may sariling isip ang mga kamay ko na kusa na lamang humawak sa seradura at marahang itinulak ang pinto palabas. Sir Jupiter, pagbukas ng pinto, sinalubong agad ako ng hangin mula sa labas. Malamig at may dala itong halimuyak ng damo at tubig ilog. Ngunit walang tao roon. Walang babaeng nakatayo. Sa halip, ang iyak ay tila lumayo. Naglakbay palayo mula sa mismong bakuran ng bahay. Sa bawat tibok ng puso ko ay kasabay ang unti-unting paglabo ng tinig na parang may tinatawag mula sa kabilang panig ng dilim. Hindi ko na kailangan panghulaan kung saan yun patutungo, sapagkat malinaw na malinaw sa akin ang direksyon. Mula yun sa ilog. Ayaw ko sanang pumunta. Ayaw kong lumapit sa lugar na paulit-ulit na nagdadala sa akin ng mga tanong na wala akong kasagutan. Ngunit sa halip na manatili, ramdam ko ang mga paa kong kusa ng sumusunod. Para bang bawat hakbang ay nihila ng bigat na wala akong kakayahang labanan. Bawat dampi ng aking talampakan sa malamig na lupa ay nagsusumamo sa akin na huminto, pero mas nangingibabaw ang hindi maipaliwanag na kagustuhan na tuklasin ang pinagmumulan ng tinig. Hindi ko na inisip kung bakit, hindi ko na pinilit ipaliwanag kung bakit ako nagpatianod. Basta alam ko, kailangan kong pumunta. Habang palapit ako ng palapit sa ilog, mas lumalakas ang iyak. Ang hangin ay dumadampi na animoy mga kamay na nagtutulak sa akin palapit pa. Ramdam ko ang pawis na bumabalot sa aking lieg at likod kahit malamig ang gabi. Ang mga mata ko'y nakatutok lamang sa unti-unting sumisilip na kinang ng tubig sa ilalim ng liwanag ng buwan. At nang makarating ako sa mismong pampang, doon ko siya nakita.
Ang katawan ng babae ay nakalutang sa tubig, kalahating nakababad habang ang kanyang mahahabang buhok ay kumakalat sa ibabaw ng alon. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatabingan ng mga basang hibla ng buhok, ngunit malinaw ko pa rin nakita ang mga mata niyang nakatitig diretso sa akin. Mga matang puno ng lungkot, mga matang puno ng tanong na tila ba ako lamang ang makakasagot. Para akong naistatwa sa kinatatayuan ko. Walang salitang lumabas mula sa bibig ko, ngunit ang dibdib ko ay nakaramdam ng kirot. Ramdam ko ang bigat ng kanyang titig at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nagsimulang dumaloy ang luha sa pisngi ko. Sa mga sandaling yon, parabang tumigil ang lahat. Ang ingay ng kuliglig, ang hampas ng tubig sa batuhan, ang pag-ihip ng hangin mula sa mga dahon, lahat yun tila nawala. Ang natira lamang ay ang ugnayan ng aming mga mata. Ang hindi maipaliwanag na koneksyon na bigla na lang umusbong sa katahimikan ng gabi. At doon sa katahimikan na yun, malinaw sa akin ang kanyang hiling. Hindi niya ito binigkas sa salitang, ngunit ramdam ko sa bawat paggalaw na kanyang labi, sa bawat pagkislot ng kanyang mga mata. Gusto niyang lumapit ako. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Hindi ko alam kung bakit sa halip na umatras, sa halip na tumakbo pabalik. Pinili kong sumunod. Para akong hinila ng isang puwersang hindi nakikita. Ang mga paa ko ay kusa ng gumalaw. Nilapitan ko ang gilid ng pampang at bago pa man ako makapag-isip ng dahilan para huminto, naramdaman ko na ang malamig na tubig na dumampi sa aking mga paa. Lumusong ako. Sa una ay mababaw, hanggang tuhod lamang. Ngunit bawat hakbang ay nagdadala sa akin palapit ng palapit sa kanya. Ang babae ay hindi gumagalaw. Nakatitig pa rin siya sa akin na parang hinihintay ang isang bagay na hindi ko maunawaan. Habang lumalalim ang aking nilulusungan, mas lumalamig ang tubig. Ang lamig ay parang nanunuot sa balat ko at pinapahina ang aking mga tuhod. Ngunit hindi ako tumigil. Tuloy-tuloy ako hanggang ang tubig ay umabot na sa aking bewang hanggang sa dibdib. Ang hininga ko ay nagsisimulang maging mabigat, ngunit hindi ko magawang umatras. Sa bawat paglapit ko ay mas lalo akong nababalot ng lungkot at ang mga mata ng babae ay parang nagkakaroon ng sigla habang palapit ako ng palapit. Ngunit bago pa man ako tuluyang makalapit, naramdaman ko ang bigat ng tubig na humahatak sa akin pababa. Ang ilalim ng ilog ay biglang naging malambot, parang kumunoy na nilalamon ng aking mga paa. Nagsimulang dumulas ang balanse ko at bago ko pa namalayan, ang tubig ay halos lumampas na sa aking bibig. Nagpupumiglas ako, pilit itinaas ang aking ulo upang makahinga, ngunit parang may mga kamay na humihila sa akin pababa. Sa isang iglap, naramdam ko na ang takot na bigla na lang bumalot sa akin. Malulunod na ako. Ngunit sa mismong sandali ng aking pagkakalunod, bigla kong naramdaman ang mahigpit na pagdakma sa aking mga braso. May mga kamay na humawak sa akin mula sa likuran. Malalakas na braso na pilit akong hinahatak pabalik sa pampang. Nagpumiglas ako. Hindi alam kung lalaban o susunod, ngunit mabilis at matatag ang mga kamay. Narinig ko ang yabag ng tubig na nahahati sa bawat paghatak at ilang sandali pa naramdaman ko na ang malamig na damuhan sa gilid ng pampang. Nakahandusay ako, habol-habol ang hininga habang ang buong katawan ko ay nanginginig. Pagmulat ng mga mata ko, nakita ko sina Carlos at Rino. Basa ang kanilang mga pantalon hanggang tuhod at halata sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari at lumusong ako sa ilog ng madaling araw. Wala akong sinagot sa kanila at para lang akong natulala. Sinabi nila na naramdaman nilang lumabas ako at natagalan na hindi pa rin bumabalik, kaya nagpasya silang sundan ako. Mabuti na lamang pala at nagawa nila akong iligtas sa isang tiyak na kapahamakan. Pagbalik namin sa bahay, hindi na ako nagsalita. Ayaw ko ring marinig ang mga tanong ni na Carlos at Rino. Parang wala akong lakas para ipaliwanag ang nangyari. Mabilis akong pumasok sa kwarto kung nasaan ang mga gamit ko.
Himbing nang natutulog ang mga pinsan kong babae at mga anak ng mga ito, kaya nagpalit na ako ng tuyong damit at bumalik sa sala para bumalik sa pagtulog, Sir Jupiter. Pero kahit nakapikit, gulong-gulo ang aking utak. Ramdam ko pa rin ang lamig ng tubig, ang bigat ng mga matang nakatingin sa akin mula sa gitna ng ilog. Para bang humihigop yun ng lakas. Para bang pinipilit akong maalala ang isang bagay na matagal ko nang ibinaon. Pilit kong nilabanan ng alaala, pinilit kong isipin na baka guni-guni lang ang lahat at doon unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko. Hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Nagising ako sa isang liwanag na hindi ko inaasahan. Hindi yun ang kisame ng kwartong tinutulugan ko, hindi rin yun ang kahoy na dingding ng bahay. Ang paligid ay pamilyar, ngunit hindi na ngayon. Mainit ang simoy ng hangin, maliwanag ang langit at sa di kalayuan ay naririnig ko ang lagaslas ng tubig. Doon ko naunawaan, hindi yun basta panaginip lamang. Yun ay pagbabalik. Alaala. Isang alaala na 10 taon ko nang pilit kinalimutan. Pebrero 15, araw ng anibersaryo namin ni Maya. Bumalik sa isip ko ang kabataan ko. 16 ako noon, walang direksyon, puro laro, puro takbo sa kung saan-saan. Pero siya, si Maya, siya lang ang naging dahilan para maramdaman ko na totoo ang lahat. Siya ang naging sandigan sa bawat araw na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nakita ko ang sarili kong naglalakad papunta sa tabing ilog. Doon sa paborito naming lugar, sa ilalim ng malaking puno na nakatayo sa pampang. Tahimik ang paligid. May ilang batang naliligo sa malayo, pero doon sa pwesto namin, tila ba nakalaan lang sa amin ang katahimikan. Nandoon siya, nakaupo sa malaking ugat na nakausli mula sa lupa. Ang buhok ay nilalaro ng hangin. Suot niyang puting bestida na lagi niyang ginagamit tuwing espesyal ang araw. Sa bawat hakbang ko papalapit, dama ko ang kaba at kasabikan, Sir Jupiter. Huminto ako sa tabi niya at sa aking mga kamay may hawak akong maliit na kahon. Sa loob nito, isang kwintas na ilang buwan kong pinag-ipunan. Hindi yun mamahalin, ngunit yun lang ang kaya ko. Sa isip ko, sapat na yun upang ipaalam sa kanya na seryoso ako. Ibinigay ko yun sa kanya. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya, kasunod ang saya at luha na pilit niyang itinatago. Isinuot ko sa kanya ang kwintas at sa mga sandaling yun, pakiramdam ko ay may pinagtibay kaming pangako na higit pa sa salita. Ngunit yun ang huling araw na nakita ko siyang masaya. Kinabukasan umalis ako. Walang paalam, walang paliwanag. Hindi ko siya nagawang abisuhan. Ang usapan naming magkikita muli sa ilalim ng punong yun ay hindi natupad. Habang siya ay marahil naghihintay, ako na may nasa bus na papuntang Maynila. Dala ang pangarap na makatakas, dala ang takot na panindigan ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sarili ko. Mahal ko siya, pero mas pinili kong tumakbo at simula noon, dala ko na ang bigat ng pangakong nabigo kong tuparin. Sa panaginip ko, muling bumalik ang lahat. Ang ngiti niya, ang mga matang puno ng pag-asa, ang kwintas na kuminang sa liwanag ng araw. Pero kasabay ng lahat ng iyon ay ang hapdi ng alaala na hindi ko kayang burahin. Bigla akong nagising. Napabalikwas ako ng bangon, habol ang hininga, pawis na pawis ang katawan. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko at sa mismong sandaling yon, alam kong hindi basta panaginip ang napanaginipan ko. Totoo ang nangyari. Totoo ang kwintas. Totoo ang pangako at totoo ring iniwan ko siya. Ang pinakamasakit na katotohanan, ang babaeng nakita ko sa gitna ng ilog, ang babaeng umiiyak tuwing madaling araw. Siya yun, si Maya.
Si Maya na iniwan ko. Si Maya na naghihintay. At si Maya na ngayon ay muling bumabalik. Pagmulat ng mga mata ko kinabukasan, kakaiba na agad ang katahimikan sa paligid. Hindi ko na narinig ang mga boses ni na Carlos at Trino. Wala na rin ang ingay ng mga bata na kagabi ay naroon pa sa sala. Nang bumangon ako, saka ko lang napansin na wala na pala sila. Umuwi na. Naiwan ako kasama sina tita at si Lola. Saglit akong napahinto. Parang hindi ko alam kung matutuwa ako na tahimik na ang bahay o manghihinayang dahil hindi man lang ako nakapagpaalam ng maayos. Ni hindi ko man lang naramdaman na umalis na pala sila. Agad kong naramdaman ang bigat sa puso ko. Lalo tuloy lumakas ang mga iniisip ko. Dumiretso ako sa labas at doon ako nagkape. Habang umuusok ang tasa sa kamay ko, nakatitig lang ako sa malayo. Iniisip kung uuwi na ba ako ng Maynila. Nandoon ang buhay ko. Nandoon ang trabaho. Nandoon lahat ng kailangan kong balikan. Pero may pumipigil. Parang may mabigat na kamay na humahawak sa akin para hindi umalis. Alam kong may gusto pa akong tapusin. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, ang damo, ang langit na tila mas maliwanag kaysa kahapon, mas tumitibay ang pakiramdam ko na hindi pa ako pwedeng bumalik. Hindi ko alam kung anong oras na, pero nang mapansin kong masyado na akong tahimik na pagpasyahan kong maglakad. Ang mga paa ko mismo ang nagdala sa akin sa direksyon ng tabing ilog. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang pagbigat ng katawan. Parang pinapagalitan ako ng konsensya ko. Pero kasabay noon ay parang hinihila rin ako ng isang pamilyar na tinig na hindi ko marinig ng malinaw. Pagdating ko sa pampang, tumigil ako. Nandoon pa rin ang malaking puno. Nakatayo pa rin sa parehong lugar kung saan ko unang nakita si Maya. Doon sa mismong puno rin namin inukit ang mga pangalan namin noon, Sir Jupiter. Matapos ang ilang taon, naroon pa rin yun. Huminga ako ng malalim, parang biglang bumalik lahat ng alaala. Hindi ko na kayang pigilan. Matapos ang araw ng anibersaryo namin kinabukasan ay umalis ako. Walang paalam. Wala akong nagawang paliwanag. Habang siya ay marahil naghihintay sa ilalim ng punong, ako na may nakasakay sa bus papuntang Maynila. Noon akala ko tama ang ginawa ko. Bata pa ako. Natatakot ako sa ideya ng pananagutan. Natakot ako sa ideya ng isang seryosong pagmamahalan. Ang nasa isip ko lang noon ay tumakbo at maghanap ng sarili kong landas. Ilang araw ang lumipas, linggo hanggang naging buwan. Hindi ko siya tinawagan. Hindi ko siya sinulatan. Wala man lang kahit anong paramdam. Ang dahilan ko sa sarili ko noon ay busy ako. Kailangan kong unahin ang sarili kong kinabukasan. At baka naman makalimutan niya rin ako sa paglipas ng panahon. Pero lahat ng yun, mga palusot lang. Hanggang isang araw may dumating na balita. Hindi ko alam kung paano yun nakarating sa akin, pero kahit anong gawin ko, hindi ko makalimutan. Natagpuan daw si Maya sa ilog. Wala ng buhay. Suot ang parehong puting bestida na ginamit niya sa huli naming pagkikita. At sa mga kamay niya, mahigpit niyang hawak ang kwintas na ibinigay ko. Walang malinaw na paliwanag kung ano ang nangyari. May nagsabi na baka nadulas lang siya. May nagsabi naman na baka siya mismo ang nagpakamatay. Pero hanggang ngayon, walang nakakaalam kung ano nga ba ang totoo. At sa puso ko, isa lang ang malinaw. Iniwan ko siya. Natatandaan ko pa ang sinabi ng tiyahin ko noon nang makita raw siya sa tubig, tila ba payapa ang mukha niya. Pero ang mga daliri niya nakapulupot ng mahigpit sa kwintas, para bang yun ang huling bagay na hindi niya kayang bitiwan.
Doon ko napagtanto na kahit iniwan ko siya, alaala ko pa rin ang hawak-hawak niya hanggang sa huli. Habang nakatayo ako sa ilalim ng puno, napayuko ako. Pakiramdam ko ako mismo ang dahilan kung bakit nangyari yun. Kung hindi ako umalis, kung binalikan ko siya gaya ng pangako ko, baka buhay pa siya ngayon. Baka iba ang takbo ng lahat. Pero wala na akong magagawa. 10 taon na ang lumipas. 10 taon ng pagtakas ko sa alaala. At nung bumalik ako, muling bumalik ang lahat ng sakit. Naramdaman kong tumulo ang luha ko. Hindi ko na napigilan. Humawak ako sa puno para bang yun na lang ang makakapitan ko. Doon ko nasabi sa sarili ko na lahat ng nakikita ko tuwing 2:15 ng madaling araw, lahat ng boses, lahat ng iyak, ay hindi katang-isip. Totoo yun, dahil siya yun. Si Maya. Ngayon malinaw na sa akin na ang kaluluwa niya ay nananatili roon. Hindi siya mapalagay, hindi niya matanggap na iniwan ko siya. At siguro hindi siya nakatawid dahil umaasa pa rin siyang tutuparin ko ang pangako kong babalikan siya. Umupo ako sa damuhan at pinilit kong alalahanin lahat. Ang mga ngiti niya, ang tawanan naming dalawa, ang pangarap naming simpleng makasama lang ang isa't isa. Ang araw na isinabit ko ang kwintas sa leeg niya. Ang mismong araw na sinira ko rin ang pangakong yun sa pamamagitan ng pagtalikod ko. Habang nakatingin ako sa ilog, mas lalo kong naramdaman ang bigat. Hindi lang yun simpleng alaala. Yun ang buhay na winasak ko. At ngayon kahit anong paliwanag ang ibigay ko, hindi na mababago ang katotohanan. Iniwan ko siya. Pero sa lahat ng taon ng pananahimik, ngayon ko lang nasabi ng diretsahan sa sarili ko kung gaano ko siya kamahal. Mahal ko si Maya. Minahal ko siya noon pa. Pero huli na ang lahat. At sa huling pagkakataon, naroon ako sa ilalim ng punong yun, sinusubukang unawain kung paano ko haharapin ang mga multong ako mismo ang lumikha. Habang humahampas ang hangin, tila ba may dumampi sa balikat ko. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o kung nandoon talaga siya. Pero pinikit ko na lang ang mga mata ko at iniwan ko ang sarili ko sa alaala ng kanyang presensya. Sa oras na yon, malinaw sa akin ang kwintas, ang boses, ang mga iyak tuwing madaling araw. Lahat ng yon ay paalala na hindi natapos ang kwento naming dalawa. Alam kong may kailangan akong gawin para manahimik siya at tumawid sa kabilang buhay. Pagkatapos ng isang araw ng walang tigil na pag-iisip, nagpasya akong gawin ang isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humahatak sa akin papunta sa bahay ni Maya. Sa loob-loob ko, baka doon ko mahahanap ang sagot. Baka doon ko tuluyang makausap kahit paano ang nakaraan. Tahimik ang paligid nang naglakad ako patungo sa bahay nila. Pagdating ko sa tapat, halos hindi ko na nakilala ang bahay. Noon, puno iyon ng ingay ng bata, halakhak at mabibilis na yapak. Ngunit ng panahong iyon ay isa na lamang iyong sira na bahay. Ang mga dingding ay butas-butas, ang bubong ay halos wala na, at ang bintana ay nakalaylay na parabang sumuko na rin. Wala nang nakatira. Matagal na pala iyong iniwan, Sir Jupiter. Pumasok ako ng dahan-dahan. Marahan kong itinulak ang lumang pintuan. Umalingaw-ngaw ang langit-ngit ng kahoy. Sa loob, sinalubong ako ng makapal na alikabok. Amoy kalawang, kahoy na nabasa at natuyo ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung ilang buwan o taon nang walang nakatira roon. Bawat hakbang ko ay tila pagbabalik sa mga araw na pinupuntahan ko si Maya doon. Natatandaan ko pa ang tuwa ni Maya tuwing darating ako. Kung minsan mahigpit ang kapit niya sa braso ko
para agad kaming makalayo. Kung minsan naman nakangiti lang siya at sabik na sabik lumabas, parang gustong takasan ang bigat ng loob ng bahay na yon. Nang gumala ang paningin ko sa paligid, napansin ko sa gilid ang isang lumang baul. Kulay kayumanggi na ngayon ay halos itim na sa kapal ng dumi. Lumapit ako roon, para bang may boses na nagsasabing buksan ko yon. Dahan-dahan kong hinawakan ng takip at sa isang iglap bumigay yun. Kumalat ang alikabok, halos hindi ko makita ang laman. Naubo ako bago tuluyang nasilayan ang nasa loob. Mga papel, mga lumang gamit at sa ilalim ng mga yun, isang notebook na sobrang luma na. Kulay dilaw ang mga pahina at ang pabalat ay halos punit na. Dinampot ko yon at nang hawakan ko, tila ba may dumaloy na init mula sa palad ko. Binuksan ko ang unang pahina, doon ko lang napagtanto. Diary pala yun ni Maya. Sa bawat letra para bang naririnig ko ang boses niya, para bang sa wakas narinig ko ang lahat ng hindi niya nasabi. Nakasulat doon ang mga simpleng bagay, mga araw na masaya siya dahil magkasama kami, mga oras na sabik siyang makita ako sa ilalim ng puno. Pero habang umuusad ang mga pahina, unti-unting bumigat ang bawat salita. Nandoon ang mga tanong na hindi niya nasagot. Babalik pa kaya siya? Nakalimutan na ba niya ako? Kung mahal niya ako, bakit hindi na siya nagparamdam? Saka ang mga pag-amin na hindi ko akalain. Isinusulat niya ang sakit na nadarama sa piling ng amain niya. Ang pananakit, ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa takot, ang pagnanais niyang tumakas pero wala siyang malapitan. Hanggang sa isang pahina, halos hindi ko mabasa dahil puno na ng dumi ang tinta. Kung sakaling hindi mo na ako balikan, sana kunin mo na lang itong diary. Di ko na kaya. Ayoko na masaktan pa. Pag may nangyari sa akin, sana maging masaya ka. Hindi na ako maghihintay. Hindi na ako masasaktan pa. Tumigil ang mundo ko sa pagbasa niyon. Napaupo ako sa sahig, yakap ang notebook. Para akong binagsakan ng napakabigat na bato, Sir Jupiter. Ang akala ko dati iniwan ko lang siyang nag-iisa. Pero hindi ko alam, iniwan ko rin siyang nagdurusa sa isang impyerno na araw-araw niyang kinakaharap. At ako na sinasabi niyang mahal niya ang taong wala nang ginawa, kundi tumakbo. Tuloy-tuloy kong binuklat ang mga pahina hanggang makarating ako sa huli. Doon nakasulat ang mga pangalan namin, Maya at ang aking pangalan. Sa ibabaw ng pangalan niya may pirma. Pero sa ibabaw ng pangalan ko, blanko. Walang tinta, walang bakas, parang naghihintay, parang sinasabi niya, balikan mo ako, dito ka pumirma. Nanlaki ang mata ko. Doon ko lang naintindihan, ang diary na ito hindi lang para ilabas ang nararamdaman niya. Isa itong kontrata ng pangako. Ang pangalan ko ang nawawala. Ako ang hindi tumupad. Biglang kumulog, kumislap ang malakas na kidlat at nagpagalaw sa buong bahay. Sumabog ang ingay ng ulan. Bumuhos ang malakas na tubig mula sa langit, parang sinasabay ang bigat ng lahat ng nabasa ko. Nadala ako ng emosyon, tumayo ako, hawak-hawak ang diary, kinuha ko rin mula sa bulsa ang kwintas at walang pag-aalinlangan, tumakbo ako palabas ng bahay. Sa gitna ng dilim, ulan at malakas na hangin, isa lang ang direksyon ng mga paa ko. Ang ilog. Habang tumatakbo, hindi ko naalintana ang pagkabasa ng damit ko, ang putik na kumakapit sa bawat hakbang. Ang nasa isip ko lang ay ang huling pagkakataong maibalik ang lahat. Ang huling pagkakataong makaharap siya. Pagdating ko sa pampang, halos hindi ako makahinga. Malakas ang agos ng tubig sa ilog.
Tumayo ako sa ilalim ng puno kung saan lahat nagsimula. Nandoon pa rin ang mga ukit naming pangalan. Basang-basa pero malinaw pa rin. Hawak ko ang diary at ang kwintas na pahinto ako at doon tuluyang bumigay ang lahat ng damdamin na itinago ko ng 10 taon. Umiyak ako, umaatungal, sumigaw sa gitna ng kulog at kidlat para akong bata na nagmamakaawa. Humingi ako ng tawad para sa lahat ng ginawa kong mali, sa lahat ng pagkakataong pinili kong tumakas, sa lahat ng gabing pinabayaan ko siyang mag-isa habang ako'y abala sa hinaharap na wala namang kabuluhan. Umiyak ako hanggang sa wala ng boses na lumabas. Tumingala ako sa langit. Tinataas ang diary at ang kwintas at sa huli bumulong ako na natupad ko na. Pinirmahan ko na. Hindi tinta ang gamit, kundi puso. Hindi papel ang nilagdaan ko, kundi ang alaala mismo ng pagmamahalan namin. Doon ko naramdaman ang isang katahimikan na hindi ko pa naramdaman mula nung araw na nakita ko siya ulit sa pampak. Kahit malakas ang ulan, may kakaibang init ang dumampi sa akin. Parang may yumakap, parang may humaplos sa likod ko at nagsabing sapat na. Ibinaba ko ang diary sa damuhan. Itinapon ko ang kwintas sa ilog at sa huling pagkakataon, ipinikit ko ang aking mga mata. Sa wakas alam kong nakatawid na siya at ako naiwan. Pero hindi na bilang duwag na tumatakas kundi bilang taong handang akuin ang lahat ng maling naging desisyon. Hanggang dito na lamang po